Ayon mismo sa aklat sa The New Jerome Biblical Commentary, yung nagsulat na ito na si Pindasan, ayon dito sa referensyang hawak ko, babasahin yung premise ito nakalagay, si San Jeronimo, 304-780 to 420-80, ay kinikilala si Jesus na Diyos. Ayon sa ginamit mo na aklat, sino ang kinikilalang Diyos na San Jeronimo ayon sa aking nabasang referensya? Si Kristo o yung Panginoon? Pwede ko ako sumunod. Kategorikal mo dito. Sa ito na. Kategorikal. Talaga naman si St. Jerome Katoliko. So, hindi nagbago yung kanyang posisyon. Therefore, paniniwala yung Diyos. Diyos si Kristo. Ayun, salamat. Pero dali, hindi natin pinag-usapan kung ano paniniwala ni St. Jerome. Sunod na tanong. Hindi na natin paksa kung pinabasa ko o hindi. Okay, sunod na tanong, moderator. Ngayong nabasa mo lahat, sang-ayon ka ba na meron tayong mababasa sa aklat na ito na sinabi ni St. Jerome, Christ is God? Sang-ayon ka? Sandali. Yes, Mr. no? Moderator. Doon na tayo pilit na Objection, Mr. Moderator. In fairness, Mr. Moderator, hindi ko po sinasabi kung ano paniniwala ni St. Jerome. Si St. Jerome po ay Katoliko. Ngayong nabasa mo lahat, Walang problema kay St. Jerome. Kahit sinasabi niya, Katoliko naniniwala sa Diyos, walang problema. Objection, Moderator. Hindi ko sabihin. Ang tanong ko maliwanag. Kung nabasa mo lahat, sang-ayon ka ba sa ginamit mong aklat, Karasikindasan, na meron tayong mababasa na sinabi ni St. Jerome, Christ is God? Sang-ayon ka ba meron dito? Alam mo ganito? Yes or no? Ganito yan. Yes or no? Sandali. Si St. Jerome Katoliko nga eh. Objection, Moderator. Mr. Moderator. Counter objection. Apo, ganito lang, Mr. Counter Moderator. objection, Moderator. Mr. Moderator. Sa sinasagot ko siya, Mr. Moderator, ginamit ko po yung commentary ng Jerome dahil ginamit po niya yung Bible verse 2. Tito 2:13, unang 1:5. Kung naniniwala si Jerome, katulad ng paniniwala mo, labas mo sa usapin. Ulit ang tanong. Sumagot na ako, Janet. Ayaw yung sagot ko. Okay. Sang-ayon ka ba, Karasin, na merong mababasa sa aklat na ito na sinabi ni Santo Jeronimo na si Kristo Diyos? Yes or no? Ulit. Yes or no? Ulit, kapatid. Intindihin mo sinasabi ko. Mr. Moderator, yes or no? Ganito. Hindi. Nangiipit ka eh. Yes or no, Moderator? Ganito yan. Hindi kasi yung paksa natin eh. Okay, Hindi natin paksa kung ano paniniwala ni St. Jerome. Katoliko nga yan eh. Pareho kayo ng paniniwala. Next question. Ayon dito sa page na ito, Moderator, sa binasa mong aklat, nakalagay, Christ is fully God and fully man. Sino yung fully God ayon dito sa mismong sinang-ayunan mo na aklat? Si Kristo o itong bote? Sandali. Tito 2:13 ba yan? Hindi naman eh. Moderator, itong aklat ang pinag-uusapan natin. Binasa mo ito eh. Again, Mr. Moderator, hindi ko ganito yan. Sino yung tinatawag na fully man and fully God ayon sa aklat na ito? Sana maintindihan. Christ o this is the one? Sana maintindihan mo sinasabi ko. 3 minutes. Si St. Jerome, katulad mong Katoliko. Surah Ash-Shura, chapter 42, verse 9. Sundan niyo. Dali yan, susundan natin. So, basahan na natin Sa'yo mo. Verse 9. Or have they taken for worship awliya, guardians, supporters, helpers, protectors, lords, gods, besides him? But Allah, He alone is the Wali, Lord, God, Protector, and it is He who gives life to the dead, and He is able to do all things. Okay, ang tanong. Ano yung tinutukoy dito na nagbibigay ng buhay Karasin? Diyos o hindi Diyos? Alam mo lang kung saan kayong Objection, Moderator.
Ang tanong ko sa kanya, ayon sa inyong Quran, hindi ko sinabing alam. Sasagutin na. Sino yung nagbibigay ng buhay? Diyos o hindi Diyos? Okay, 1 minute na ulit. 1 minute. Ito, alam ko na yung takbo ng konti. Isisingit niya si Jesus dyan. Chapter 3, verse 14. Bulok na yan. Estado na yan. Okay. Sagot ko. Sandali lang, sandali. Sagot. Sasagutin kita. Okay. Diyos o hindi Sandali. Diyos? Si Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang kanyang pangalan katangian. Al-Khaliq at saka Al-Bari. Ang Al-Bari, siya lamang ang lumilikha mula sa wala. At siya lamang po, siya po talaga ang bumubuhay sa araw ng resurrection ayon sa Quran. Ayon sa inyong Quran, ang Diyos ang nagbibigay buhay. Ano naman? Ayon dito sa 11 ng 1 hanggang 25, si Kristo nagbibigay ng buhay. Sa ayon sa na si Kristo ay Diyos at Diyos ang nagbibigay ng buhay ayon sa inyong Quran. Di po? Yes or no? Dali po. Babasa ko kung tatang pwede ba? Director, hindi ko siya pinapabasa. Yes or no? Hindi ako naniniwala. Bakit? Okay, hindi pala sa naniniwala sa Quran. Kasi, dali, Bible ang binasa mo, di ba? Ito pinasa ko. Ano ba binasa? Ano Sa sura. binasa? Ulitin mo tanong. Ulit ang tanong. Ayon sa inyong sura, sa 42:9, ang Diyos o ang Allah nagbibigay ng buhay. Ngayon, sumang-ayon ka kanina sa tanong ko na Diyos ang nagbibigay buhay. Ayon mismo dito sa 11:25 ng 1, sino yung tinawag dito nagbibigay buhay na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Ganito. Si Kristo o ikaw? Ganito po yan. Ganito po yan. Pwede sumagot, Mr. Si Kristo o ikaw? Ang tanong ko kategorikal. Si Kristo o ikaw? Hindi po ako naniniwala sa Okay, hindi nasagot. Sabi po sa 1 minute. Kung ayon sa inyong Quran, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ito tanong premise ito. Ayon sa binasa ko sa 1 o sa 11:25 ng 1, Christ give eternal life. Sino yung nagbigay ng buhay sa 11:25 ng 1 na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Si Kristo ayon sa talata o ikaw ang tinutukoy dito? Alam mo, sagot ulit, kapatid. Hindi ako naniniwala. Okay, next question. Sa 11:25 ng 1, sino yung tinutukoy dito na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Si Kristo ba o ikaw? Ayon sa talata Karashim. Sagot ko kayo, hindi ko kailangan ng maraming paliwanag. Ang tanong ko, categorical question, should be answered categorical. Muslim, nakalimutan mo dyan, Muslim ang kausap mo. Hindi lahat ng nasa Biblia binabanggit. Moderator, tinatanong ko lang ako kung sino. Hindi ako naniniwala si Sino? Jesus. Ito yan. Ito. Ako nang kayo nakita. Hindi po ko naniniwala na si Jesus po ang nagsasalita. Ito premise, moderator. Basahin ko sa Kapitulo 25. Jesus told her. Ano sabi? Si Kristo ay ang nagbibigay ng buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay. Na ayon sa inyong Quran, yun ang tunay na Diyos. Ngayon sabi mo, hindi sinabi ni Kristo. Pag sinabing Jesus told her, anong kahulugan sa Tagalog? Sinabi ni Kristo o sinabi ni Rashid Tindasan? Moderator, sagot na. Okay. Okay na po. Ulit ang tanong, premise ito. Ang sabi dito sa Kapitulo 25, sinabi ni Jesus sa kanya. Anong sabi? Anong sabi? O, basahin natin English. Jesus told her, I am the one who give the life. Ngayon, sabi mo hindi si Kristo. Ayon sa inyong Quran, ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos. At kung ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos, at sabi mo, hindi si Kristo ang nagsabi nito, anong kahulugan ng Jesus told her? Sinabi ni Jesus o sinabi mo? Anong kahulugan? Ang kahulugan ito po. May problema po sa Biblia. Moderator, hindi ko tinatanong kung may problema. Ang tinatanong ko, anong kahulugan ng Jesus told her? Sasagot nga ako. Sasagot ako. Anong kahulugan ng Jesus told her? Tingnan mo ha. Alam niyo po ba o hindi? Sasagot nga ako. Pwede ba? Alam mo hindi? Sandali.
Relax ka lang. Anong kahulugan nung Jesus told her? Anong kahulugan? Si Jesus ang nagsabi o sila si Tindasan? Anong kahulugan nung Jesus told her na pumapatungkol dun sa nagbibigay ng buhay na ayon sa inyong buhay ay Diyos? Ay, hindi ako, Jared lang yun. Nakakaintindi ako ng English. Kaya nga, kung nakakaintindi ka talaga si Jesus, anong kahulugan nung Jesus told her? Paalala ko sa'yo. Sinabi niya Jesus o sinabi mo? Muslim ang nausap mo. Kung tinanda mo. Ang Islam ko, hindi ako naniniwala. Ang conclusion ng kapatid na dyan ay proceed. Okay, ha? Salamat sa Diyos at nakita na natin na hindi ko nasagot yung ating mga ilang Ang sabi ni Garashid is very unprofessional. Yung unprofessional po ay habang sumasagot ang isang tao ay sinasapawan at habang nagtatanong po ay sinasapawan. Hindi naman po tayo ganun sa diskusyon dito. Si Garashid po ay nakakita na Hindi, nagtanong ko, 1 minutes ko. Di ba? During conclusion ng salita. Ngayon, ginasa niya itong aklat. Ano? Yung aklat niya, ipaliwanag natin. Dahil di naman siya katoliko para ipaliwanag niya. Anong sabi? Kapatid na James, basahin natin dito. Be rendered powerless, ineffective, Romans 4:14. The meaning would then be that Christ really rendered himself powerless, exactly as his slave is powerless, adopting the condition of a slave. Ngayon, meron ba niyang sinabi na si Kristo hindi Diyos? Wala, Karasid. Dahil yung mismong author niya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Eh bakit ikinotes yan? Dahil yung quotations na yan, yung meaning ng powerless, pumapatungkol sa pagkatao ni Kristo, hindi sa pagka-Diyos ni Kristo! Patay ka dito, Karasid. Malusot lang yun eh. Oh. Hindi malusot niyo. Oh. Ngayon, natutulan niya ba ito? Ito ang aklat nila. Ito ang aklat namin. Bulaanan natin ang kanyang quotations dito with a self-interpretation. Ang interpretasyon ng simbahan katoliko sa mga talatang binasa niya, kaya powerless, kaya slave, basahin natin Filipos 2:5-8, kapatid na James. Kaya ano sabi sa Filipos 2:5-8, bakit nga ba slave? Bakit nga ba powerless? O basahin natin. Filipos 2:5-8. Isang talata lang katapat niya, talas hindi mo binasa. Ayun ang binasa ko. Basahin mo. Buong buo yun. Filipos 2, Catholic Bible yun. basahin na po natin, ha? Filipos 2, mga talatang 5-8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri. Hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Di lagi tao dyan. Hindi na Diyos. Moderator. Sapaw. This is a conclusion time. Hindi kita sinapawan sa conclusion. Ngayon, nung nakitulad sa tao, hindi na ba Diyos? O basta tayo ng sisisi. Concentrator, correction. Hindi niya pa binasa na nakitulad sa tao. Naging tao! O ano sabi? Ano sabi sa sa Catechism ng Catholic Church? Malinaw na malinaw na. Hindi, binasa ka. Naging tao. Basta dito, sumasabot talaga. Wala sa kawan. Hindi na objection, Your Honor. Walang objection. Binasa ni James, naging tao. Tapos sabi niya, nakitulad sa tao. Tama. Kaya pa po yung nakitulad sa naging tao. Ano naman tayong tutulog ka rin? Naging tao tayo. There's no objection. Basta kayo po, Beverly. Naging tao, ibig sabihin, hindi pa na tao. Sabi niya sa kanyon siya, naging tao. Therefore, Diyos wala. Ngayon, kung dapat Diyos, sinubad niya, naging tao, hindi ka Diyos. 2:9 ng Colosas, maliwanag na maliwanag, Filipos 2:5-8, nakitulad siya sa tao, hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Dahil sa Catechism ng Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Yan nga, hindi mo natutulan kapatid na si Tindasan, in my first stand, in my second stand. Ngayon, sa aking conclusion, pilit mo nang tinututulan.
Ba't ngayon mo lang tinutulan? Hindi mo tinutulan nung under cross-examination ako. Dahil lumabas ang katotohanan, lumabas talaga, hindi sa pinto, kundi sa ating bibig. Sapagkat sa 21:15 ng Lucas, ang Diyos ang magbibigay ng karunungan. Sino Diyos? Maliwanag sa inyong Quran, yung nagbibigay ng buhay, na ayon sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Kaya maliwanag, natindigan natin sa diskusyon na ito. At ayon sa kanilang aklat sa pahina 55, na nahirapan si Carlos Itasa, na si Kristo ay naging Diyos sa kakatuwid. Diyos na rin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Oh, paano ito, Carlos? Maliwanag na maliwanag. Tinatanong mo ba? Hindi ba? This is Mr. Carlos. Paano ito, Carlos? Maliwanag na maliwanag. Letra po letra. Yung first time ko, maliwanag natin nabasa na si Kristo ay Diyos. Sa Katikito natin ni Church, si Kristo ay Diyos. Yung mga aklat na binasa mo, wala naman akong tutol doon. Dahil ang mga author ng Trinitarian, naniniwala na si Kristo ay Diyos. Amen. O di ba? Naniniwala si Kristo ay Diyos. Amen. Wala na. Ngayon, basa tayo ng mga church fathers. Yung katoliko laban sa iyo. Moderator, sumasabaw. Hindi laban sa akin. Kaya nga sabi ko, hindi ako tungkol sa sinabi niya eh. Wala akong tungkol sa binasa niya. Ewan ko, ba't ginagamit niya? Maliwanag. Tutol ba ang mga Bible scholars sa sinabi ko? Hindi. Sapagkat ang sinabi ko, si Kristo ay Diyos, ang sinabi ng mga Bible scholar na kinos mo kasama si St. Jerome, si Kristo ay Diyos. Dahil wala ka namang mababasa yan na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Amen? Amen. O, huling talata, babasahin natin sa 2:3 ulit nandito. Anong sabi? Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na sa Catechism of the Catholic Church 481, Jesus Christ is truly man and truly God. Amen? Amen. Nabasa na. Kaya maliwanag na itaas natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Pres 14 ng 1, na kung paano itinas ni Versa sa ilang ang ahas, ay ngayon din kinakailangan itaas yung anak ng tao na ayon sa katisismo, na ayon sa aklat at mga author ng aklat na binasa mo, siya ay tunay na Diyos. Mabuhay ang Kristyanismo. Mabuhay. Kaya salamat, Karasin. Congratulations. Yung pagkatalo sa diskusyon na ito. Ayun lang po.